Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pauljan Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Genesis chapter 6 verse 18. Sinasabi dito na, pero gagawa ako ng kasunduan sa inyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo pati ang mga asawa nila. Ang konsepto na pinapanatili ng Diyos ang nilikha para sa pagtubos ay nangangahulugan na ang Diyos ay aktibong nagpapanatili at nagpapanatili sa mundong kanyang nilikha sa kabila ng mga kapintasan nito at pagkakaroon ng kasalanan na may sukdulang layunin na ibalik ito sa nilalayon nitong kalagayan sa pamamagitan ng pagkilos ng pagtubos na karaniwang nauunawaan bilang sakripisyo ni Kristo sa Kristyanismo. Patuloy na pinangangalagaan ng Diyos ang mundo kahit na naghihintay ito sa sukdulang pagbabago nito sa pamamagitan ng kaligtasan. Hindi nilikha ng Diyos ang kasamaan. Sa halip, pumasok ang kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng mga pagpili ng malayang pagpapasya. At ang pinakahuling plano ng Diyos ay alisin sa huli ang kasamaan mula sa paglikha na nagpapahiwatig ng isang mundong walang pagdurusa at kasalanan na kadalasang nauugnay sa konsepto ng langit o isang huling araw ng paghuhukom. Ang tanong ay, paano ibinalik ng Diyos ang kanyang banal na lilikha? Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga pagpapakita na kilala rin bilang mga propeta o mensahero. Ito ay nangyayari halos sa bawat libong taon. Si Noah ay isang pagpapakita ng Diyos na naaalala natin sa konteksto ng baha at ng bahaghari. Pag-asa para sa ganap na pagpapanumbalik ng buong sanlilikha. Ito ay tumutukoy sa biblikal na paniniwala na sa kalaunan ay babaguhin at pagagalingin ng Diyos ang buong natural na mundo kabilang ang lahat ng nabubuhay na bagay. Naibabalik ito sa orihinal nitong kalagayan ng perpektong pagkakaisa, gaya ng inilarawan sa aklat ng Henesis, na may sukdulang pag-asa ng isang bagong langit at isang bagong lupa, kung saan ang pagdurusa ay pagkabulok ay wala na. Ang pag-asang ito ay pangunahing nakabatay sa talata ng Roma chapter 8 verse 19 to 22 na nagsasalita tungkol sa paglikha ng humahagulgol na pag-asam pag-asam ng paglaya nito mula sa pagkaalipin ng kabulukan. Ang pagpapalumbalik na ito ay nakikita bilang isang kaganapan sa inaharap na nagaganap kapag si Jesus ay bumalik at nagtatag ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang pag-asang ito ay naghihikayat sa mga mananampalataya na pangalagaan ang sanglilikha ng may pananagutan dahil sila ay mga katiwala ng mundo ng Diyos. Muli, ako ang inyong likod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.